vibe ng Tabayo Lake. Ilang daw pang lovebirds. Perfect din sa mga nagsisolong biyahero. Kaya ready nang lumarga si Margil. Na source of happiness daw ang pagsali sa mga solo camping. Liberating for me. So, ang dami kong na-realize actually. Ang dami palang magandang lugar dito sa Philippines. Ang palagi niyang travel goals, maging generous sa camping, kasama ang mga taong hindi niya kilala. Hello mga ka-wonder! We're waiting for our service van for our 2 days and 1 night camping sa Lake Tabeo. Excited na ako! Woohoo! Let's go! Matapos masundo ng van na bibiyahe papuntang Benguet, sunod namang sinundo ang iba pang joiners. Nandito kami ngayon sa may Urdaneta. Stop over muna kami kasi hinihintay namin yung ibang mga kasama natin mag-camping sa Lake Tabeo. Makalipas ang halos 8 oras sa kalsada, narating din sa wakas ng grupo ni Margil ang Tabayo Lake. Dumating na tayo sa Lake Tabeo. Ang nag-welcome sa kanilang grupo, sariwang hangin at magandang tanawin. It's really beautiful. Ayan, sobrang ganda and sobrang peaceful. Mainit siya but it's 18 degrees Celsius. Ang unang agenda for the day, mag-set up ng mga tutulugan. Dahil unti-unti na silang niyayakap ng lamig, chill muna with hot coffee. Para kay Margil, perfect spot ang Tabayo Lake para magmuni-muni at makipagkilala sa kanyang mga newfound friends. Pagsapit ng gabi, sabay-sabay nakakain ng hapunan sa liwanag ng bonfire. It's me time raw ang pagpunta ni Margil sa Tabayo Lake. Ang nakaka-relax na klima sa lawa, bumagsak sa 18 degrees Celsius kumpara sa naglalagablab na init na 30 degrees Celsius sa Maynila. I wonder, bakit malamig sa mga lugar tulad ng Tabayo Lake? Yung main contributor ng malamig na temperatura sa Benguet talaga yung kanyang mataas na altitude. But other factors na maaring ma-associate natin sa malamig na temperatura sa Benguet ay yung pagiging inland niya, meaning hindi siya napapalibutan ng malaking body of water such as dagat or ocean. Kapag meron kasi tayong dagat sa paligid natin, mas madaling mag-heat up yung land. Ano bang hinihintay niyo mga ka-wonder? Tara na't magpalamig sa Benguet! Kapag tag-init, hindi lang pamamasyal ang inaatupag ng mga kabataang lalaki. Kahit sa pagtutubos lang ay tagantak na ang pawis. Ilan sila sa pag-basketball. Kaya ang bawat tulok ng mga barangay, naglinis tulang ang report. Kaya hindi nakataka-taka, binansagan ng Pilipinas na basketball country. Pero ibang-iba raw ang basketball court na ito. Sa barangay poblasyon sa bayan ng Bacon sa Benguet, di man moderno at kumpleto sa pasilidad, isa na raw ito marahil sa pinakamagandang basketball court sa Pilipinas. Paano ba naman kasi ang basketball court na ito? Come to the beautiful view. Itong basketball court ng poblasyon Bacon, mga 30 years kang nag-operate. Yung pagtatag sa lupa, tulong-tulong yung mga mamamayan dito. Yung mga railings, yung iba din ng kumpanya na nag-operate dito sa Bacon. Dahil raw sa breathtaking ang view, langdang sa views and likes ang basketball court na ito. Nang tumikat ito sa social media, dinarayo ng ating mga kapatid sa iba't ibang lugar. Kaya meron kaming way forward sa barangay na pinag-usapan na ipapasok bilang ordinansa. At right this time, kinokontrol namin yung pagpasok. Nakatulong yung nagiging viral ang scenic basketball court ng poblasyon kasi ipopromote sa mga tourism activities ng ating bayan. Kaya laging feeling champion ang mga kabataang ito mula sa Bacon Central Elementary School.
kabilang ang mga katutubong sina Kent at Paul, mga indigenous people na MVP daw sa paglalaro ng basketball. Naglaro ako po ng basketball tuwing hapon at matapos ang aking eskwela. Ang ganda kasi ang view, ginaganahan po akong maglaro. Pero ang problema, imbis na all out sa paglalaro, napapa-time out daw sila dahil sa kanilang mga pudpod na rubber shoes. Naglalaro ako ng basketball, nabubutasan po ang aking sapatos dahil po luman yung sapatos ko. Pero kahit sira-sira ang mga sapatos, the game is not over para kina Paul and Kent. Dahil tuloy pa rin sila sa pag 3 points sa kanilang pangarap. Pangarap kong maging basketball player para proud si Papa at Mama. Pili ko lang ay maglaro lang ng basketball tuwing hapon. Gusto kong makalaro lang ang aking mga kaibigan. Dahil tila nang hahalinan sa ganda ang view sa basketball court, naging sakit din ang ulo ito sa punong guro ng eskwelahan. Natatawagan daw ng technical foul ang mga estudyanteng nagkakating class daw para maglaro ng basketball. O nung una na hindi pa sila sanay sa school policy natin, na-attract sila sa basketball court. Pero kalaunan din, nasasanay din sila at sa free time lang sila naglalaro. Pero kahit maganda ang view sa paligid, nangangailangan din ng alaga at maintenance ang mismong basketball court. Kami yung mga nag-request ng pondo sa munisipyo para ma-improve ating basketball court. Hanggat buo yung ring, hindi papalitan. Pero kung nasira, papalitan agad. Para naman sa dalawang MVP at sa mga kabataan ng Barangay Poblasyon, may 2-point sorpresa ang I Wonder. Mga bagong sapatos, kakampi nyo sa pagtupad ng inyong mga pangarap. At mga bagong bolang inyong makakalaro. Nagpapasalamat po ako sa inyong gift.